So, yun nga sir, good morning, good afternoon, good evening sir. Welcome to Sizzling Magic, ang gawa-gawa pong restaurant ni Elijah Job Artamayo ng BSIT 1B. So, ito po yung kinood po na para po sa final output natin for this first sem. So, ito po ay isang menu. Pag mag-order po tayo, tapos mag-generate po ng receipt. Ito po, uh, mag-i-run ko po itong program para po makita nyo po kung paano tumatakbo po yung code ko. Then, i-explain ko po kung ano po mga ginamit ko po sa program. So, ito po, pag order po tayo ng sizzling meals, pork sisig, bili tayo po pork sisig na dalawa. Then, bili po tayo ng sizzling meal, isa pa, para sa dalawa pa nating kasama na gusto daw nila ng chicken sisig na dalawa rin. Then, bili po tayo ng dessert para sa ating apat. Yung halo-halo naman, halo-halo special para sa ating apat. Tapos, yung drinks natin is... Ay lang, di nag-type. Drinks po natin is Coke Zero na lang po na isa. Tapos, finish order na lang po, tapos generate receipt. Ang bill po natin is 1278 pesos and 20 centavos. Ang mabayad po natin is 1.5. So, yun po yung receipt natin. Pinakita po yung in-order po natin na pork sisig na dalawa, chicken sisig na dalawa, halo-halo special na apat, tas isang royal 1.5. Ay, royal pala nalagay ko. Alam ko, Coke Zero. O ano, typo ako. Tapos pinapakita yung subtotal, yung total prices po na wala pang tax. Then yung tax niya na kinuha galing dito, yung 10% po nito. Then pinag-add niya po yung tax total sa subtotal. Ito po yung pinagbayad. Tapos ito din po yung change na pinakita. Tapos thank you for order. Ganun po yung takbo ng program ko po. Then move forward po tayo sa aking code. So, mga sinet ko pong variables, unang-una is yung scanner para makapag-input po tayo ng mga details, mga data para gumana po yung code. String builder para po makompile lahat po ng string, yung para po dito sa pork sisig po, sa receipt. Tax rate and total amount para po dun sa may receipt na ano, yung dito sa may mga prices sa subtotal, total, sa mga ganyan sa tax din po. Yun dyan po yung ginamit ko po. At yung order counter, kung ilang beses na po nag-loop yung ordering. Gumamit po ako ng while para ano po, magtuloy-tuloy lang po na habang true po ito, maglo-loop po yan ng maglo-loop. Then, ito po, yung unang order po dito, pag yung order counter nga po is, di ba nagsisimula, unang-una pa lang po, ito po yung ipapakita. Yung sa, ito nung pinagkaiba lang po nila is yung sa D, yung sa exit po at dito po ay finish order. Ang else po dito is pag nakapag-loop na po ng isang beses, ito na po yung ipapakita. Exit. Bali po, ang unang loop dito po, pag sinelect nyo po ay D, is mag-exit po siya dito po sa case D. Ito po. Pag ang order counter po is 0, pag pinindot nyo po D, mag-exit na lang po ng program. Kasi magiging ordering equals false na lang po. Tapos di na po ano. Tapos na po yung loop. Uh, next po is ang ginamit ko pong method para po makapag-select po ng sa menu, na category dito po sa menu is case switch po. Pag case A, mapupunta po sa meals. Case B, mapupunta sa desserts. Tas case C, mapupunta sa drinks. Tapos yung para makapagpili po ng item within sa case switch, ay gumamit po ulit ako ng isa pang case switch. Case switch per item. Ay, dito po sa ano, may sa case 1, pork sisig. Case 2, chicken, etc. Dito po sa laman ng lahat ng case is ito po, ang receipt po o yung sa string builder po.
Pag naka-select po ang case 1, makukuha po ni receipt lahat ng eto po, yung string format na po ito. May ipon po sa kanya. Then lahat ng may ipon po is ipapakita niya po dito sa receipt po dito po. Then yung sa baba po ng sa may string builder is yung meal amount. Yan po yung price po ng mismong meal na pupunta po dito sa total amount na sinet ko pong variable doon sa umpisa para po mapunta dito sa subtotal. Yun po. At ito po yung ito po sa baba naman po, pinapakita lang po at parang notification po na naka-order po kayo ng pork sisig na may ganong karaming amount. Yun lang po. At pare-pareho lang po na method yan po sa case B at C. Pare-pareho lang po, magkaiba lang po ng menu, yung items po at yung price po. Same logic pa rin po. May total amount pa rin po. Mapumunta dito sa total amount. Dessert amount naman po ito. Ibang variable na po. Tapos, ito rin po, counter po para sa paglulup. At yun, po sa case C. So, move on na po tayo dito sa my case D. Kanina po na diniscuss ko po na pag yung order counter is di pa naman po naglo-loop. Ito po yung papakita niya is yung thank you for coming, hope to see you again. Tapos, mag-end na po yung code. Pag hindi na po ito, mag-move on na po tayo dito. Sa may kung magkano po ang ibabayad dito po. Papakita po dito kung magkano po yung final amount dito po sa dito po sa papakita niya po yung final amount na kinalculate po dito yung total amount plus yung tax. Then, dito po mag-i-input ng may babayad. Habang, ito po, while pay is less than final amount. Ito po yung ipapakita niya. Tapos, maglo-loop lang po ulit siya. Maglo-loop po siya ng maglo-loop hanggang ma-satisfy niya na po ito. Hanggang mas malaki na po o equal sa, dapat equal to. Sorry, sir. Edit na po natin. Yan, sir. Equal, less than or equal po sa final amount. Then, yun nga po, sir, makikita na po lahat. Ito na po. Yung dito na po sa receipt. Pag natapos na po lahat, pag nagbigay na po ng pangbayad, ito na po. Then, ito na po sa receipt. Papakita niya na po yung subtotal, yung total amount po, yung tax amount po, yung kinuha po dito sa tax po dito. Then, yung final amount po, yung kinalculate din po dito. Ito pong receipt po pala. Dito po yung parang ganito po, ma-release niya po ito, yung gantong format. Kasi po ganito ko po tinype. Ganyan po mapapakita, ganyan po yung lumabas. Ang pangit pa nun ko. Pero, yun sir. Yun lang po. Yun na pala, ito pa po pala. Pag tapos na po, pag wala sa choices po, ito po yung mapapakita niya. Tapos, maglo-loop pa rin po ulit siya. Pagpapapiliin po ulit siya ng ng character. Yun lang po, sir. Thank you, sir.